kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Yan ang ginit ng Malacanang sa gitna ng umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. At live mula sa TV5 Media Center, balikan po natin si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, kumpirmado ba itong destabilisasyon laban sa administrasyon? Well, matatandaan kasi natin, Gigi, na nagsimula ang lahat ng ito nung magbigay din ng pahayag itong si Senador Ping Lacson na baka mamaya i-take advantage din ng mga destabilizers, yung frustrations ngayon ng ilang members ng Armed Forces of the Philippines, especially sunod-sunod kasi yung mga nangyayaring gulo, kabilang na dyan yung paglabas ng 18 bagman. Pero malinaw din naman yung inilabas ng Armed Forces of the Philippines na minomonitor nila ang sitwasyon. Ito rin yung pinanghahawakan ngayon ng Palasyo ng Malacanang. Kanina, ang sinasabi ni Palace Press Officer Claire Castro, pinunto nila yung sinabi ng AFP na hindi kailangan ng loyalty check sa ngayon dahil malinaw sa mga miyembro ng militar, sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines kung ano ang kanilang mandato. At ito yung pinaniniwalaan ng Malacanang na gagawin ng ating mga militar. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Siyempre may ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. But as of now, ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon. At Maricel, may banat sa administrasyon si VP Sara kahapon. May reaction bid dito ang Malacanang. Yes, Gigi, balikan muna natin kung ano yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kahapon sa panayam ng News 5 sa kanya. Sinabi kasi ni VP Sara Duterte na yung nangyayari ngayon na conflict o gulo dyan sa Senado ay reflection ng liderato ng administrasyon. Makikita raw na nagkakawatak-watak yung ilang opisyal ng gobyerno dahil wala silang nakikitang direksyon sa administrasyon. Pero syempre umalma dyan si Palace Press Officer Claire Castro. Ang sinasabi nila puro kasinungalingan. Yung sinasabi nitong si VP Sara Duterte. Ang ginagawa daw ng Vice Presidente, puro paninira habang ang Pangulo daw ay nakatutok sa kanyang pagtugon doon sa problemang dulot nitong pagyanig ng lindol sa Mindanao at gayon din yung global oil crisis. Sinabi rin ni Yusek Claire Castro na malinaw naman din kung ano yung nangyari dyan sa Senado. Nagkaroon daw ng gun-related incident sa Senado, nagkaroon din daw ng pagtakas ng senador na si Senador Bato de la Rosa at ang mga involved daw dyan ay puro kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ipinunto pa ni Yusek Claire Castro yung naging pahayag before ni Senador Bato na kaya daw siya minsang nagpakita sa Senado ay dahil number 1, dahil gusto nilang isulong yung change sa leadership ng Senate and number 2, dahil nga daw sa impeachment proceedings laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. So malinaw kung sino raw yung gustong proteksyonan ng kanyang mga kaalyado. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Ang tanging naniniwala na lamang po siguro na may kasalanan ang Malacanang dito or kahinaan ng Malacanang or palasyo o ehekutibo patungkol dito sa nangyayaring gulo ay silang dalawa na lamang ni Senator Alan Cayetano. At Maricel, yung gulo sa Senado ngayon ay anong tingin ng Malacanang dito? Makaka-apekto kaya ito sa impeachment trial ni VP Sara? Well, Gigi, hindi naman ikinaila ni Yusek Claire Castro na kasama yan dun sa kanilang mga concerns, gaya daw ng concerns ng ilang mga sektor, ng ilang mga grupo. Bagamat malinaw din naman daw ang gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos, managot ang dapat na managot at malinis ang pangalan kung kaninong pangalan yung dapat na ma-clear. Madagdag ko lang din, Gigi, kahapon din kasi nabanggit ni Vice President Sara Duterte na ang importante ngayon mag-usap-usap daw yung 24 senators para maayos etong gridlock sa Senate. Kasama dapat doon sa mga mag-uusap, pati daw yung nakadetain at yung nagtatago. Pero alam mo, ang sugot siya ng Malacanang, mahirap na makasama pa yung na-detain kasi ang magdidesisyon tungkol dyan ay korte, hindi ang Senado. Pero doon tungkol sa nagtatago, welcome daw sa kanila kung pilitin ni Vice President Sara Duterte na lumitaw muli at bumalik ng Senado itong si Senador Bato de la Rosa gaya ng ginawa na pag-encourage ni Senator Alan Cayetano. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang
ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.